Interes pa rin daw ng bayan ng paiiralin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kahit na fraternity brothers sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Giit ni Remulla, may makukulong bago magpasko. Si Pierre Pastor sa Politico Update. Marami pa ang susunod na kakasuhan dahil sa flood control ghost projects. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagdalo nito sa isang event sa Makati City. Para sa kaso ni Zaldico, nagrekomenda ng mga kasong graft at direct bribery sa Sandigan Bayan. Kay former Speaker Martin Romualdez naman, patuloy pa raw nilang vini-verify ang mga ebidensya, pero anything is possible, ani Remulla. Binanggit pa ni Remulla na fraternity brothers at magkaibigan sila ni Romualdez, pero mas mahalaga daw ang bansa. Dagdag pa ni Remulla, may mga makukulong na bago magpasko, pero nag-iingat sila dahil dapat igalang din ang karapatan ng bawat isa. The Ombudsman is given all the tools which have never been used, but of course they will be used. Samantala, naniniwala si DPWH Secretary Vince Dizon na malakas ang ebidensya laban kina former Representative Ko at Romualdez at ang mga inirefer daw nilang mga kaso sa Sandigan Bayan ay base sa mga ebidensyang nakalap. Ang refer namin is our documents and sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no, that allowed us to recommend charges against both former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. No? And these are the possible crimes of plunder, violation of the Graft Corrupt Practices Act, and direct bribery. Dahil daw ito sa napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at Hightone Construction, dalawang kumpanya na allegedly links kay Zaldico mula 2016 to 2025. At base sa mga testimonya sa Blue Ribbon, may links si Zaldico at former Speaker Martin Romualdez. Bukod umano sa link na noong House Speaker si Martin Romualdez ay Committee on Appropriations head si Ko, mabigat din ang timbang ng testimonya ni Sergeant Orly Gutesa. Evidence as to payoffs that were made to both former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na kickback. Sa presentasyon ni Dizon kanina sa forum, na-report niya na may 67 ng nakasuhan sa flood control projects, 10 nakasuhan ng rigging of bids, 25 ang ipaparevoke na lisensya ng mga engineer at accountants na sangkot. Bukod dito, target nila ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Para sa Politico Nightly, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.